natin ang pagdagsa ng taong bayan. Hindi ito matatapos dito, baka doon yung tatapusin sa EDSA na mismo. Si John Vic. Darating ang araw, mawawala ka din dyan. At wala kang mukhang maiharap sa kapwa mo Pilipino dahil taksil ka sa bayan mo. Wala kang pagmamahal sa bayan mo. Pinili mo ang pera. Saan ang prinsipyo at dangal mo? Anong klaseng taong meron ka? Handa akong makulong para sa pinaglalaban ko ipagtanggol ang bayan ko. Dahil isang karangalan ang makulong na ipinaglaban ko ang bayan ko kaysa sa makulong dahil nagnakaw ako sa kaban ng bayan. Hindi uurong boses ng bayan ay patuloy na buhay na nakakuyo sa kagitan para sa bayan, para sa kinabukasan, kapit-bisig. At una sa lahat, sila ang tagapagtabon-tabon at tagapagtakip ni Marcos. When you are covering up for a corrupt president, when you are covering up for a plundering government, you are equally as guilty as the president himself and those who are behind sa sindikato na ito. Yan pong katotohanan. So ang 12 Judas, tama lang natawagin sila ng mamamayan na 12 Judas na mga senador. Yan ang dapat ang tawag sa kanila. Sir, question. Ano pong reaction niyo sa paglipat ni Senator Jesus Cudero kahapon? Walang bayag, tarantado at duwag. Yun ang tamang adjective sa kanya. Bakit? Dahil alam natin na tumanggap siya sa flood control at insertion. At ang binabanggit 360 or 365 million for his personal benefit na duwag. Hindi kagaya ni Jingo Estrada na pinanindigan na kung ipakukulong ako dahil sa pagtatanggol ko sa Senado as an institusyon at sa pagtatanggol ko sa katotohanan na dapat lumabas ang mga mastermind sa pagsisindikato, nagpakulong siya. Si Jesus Cudero, duwag, bakla, Walang bayag. walang bayag, Traidor. traidor. Yun ang tawag kay Judas. Bakit? Kung hindi siya natakot at hindi siya humagulgol na kulang na lang ay maglupasay sa harap ni Lisa Araneta, yun ang impormasyon. Sir, Yun ang impormasyon. Mananatili siya na deadlock. Sir, question. Pero Ano pong pwede natin asahan mamaya kung sakaling hindi man po papasukin yung Blue Ribbon Committee since nag-siniday po kahapon yung Senado? aasahan natin ang pagdagsa ng taong bayan. Hindi ito matatapos dito, baka doon yung tatapusin sa EDSA na mismo. Nakikita at nararamdaman namin ang people power. Hindi man ito may tatakda, hindi man mangyayari kaagad, but the elements and situation providing for the condition to exist ang people power may possibility. Kailangan lang ng trigger mass. Anong trigger mass? Mga 10,000 lang ang mag-rally sa gitna ng EDSA, 3 araw. People will go out on the streets. Yung talagang rally, no? At sino may pwersa ngayon yan? Definitely ang mga tuta na Catholic Bishops Conference of the Philippines, wala. Ang dilawan at pink, wala. Ang mga pula kasama nila. Yung dati kong organisasyon. There is one organization that we are hoping and praying that will decide. Iglesia ni Cristo. Kingdom of Jesus Christ. Jesus is Lord Movement. Kapag nagsama-sama mga ito, ulitin ko, mapayapa, ngunit determinado. Hindi marahas, hindi nag-aarmas, ngunit sila ay naninindigan sa mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan sa gobyerno ayon sa saligang batas. Kasi otherwise, pangatlo ko ng inciting to sedition yan na kaso. Ulitin ko, mapayapa, hindi nag-aarmas, hindi marahas, constitutional succession, at naniniwala ko that the Iglesia ni Cristo right now, sa pamamagitan po ninyo ng mga independent vloggers, Brother Jay, sa pamamagitan ng inyong mga plataforma, maririnig sana nila ito. 3 araw lang, kapag dumagsa ang tao sa EDSA, 10,000 lang lalayasin si Marcos. And sa tingin ko in my experience, yan yata ang inaantay ng Armed Forces of the Philippines, for them to stand by the people. Article 2, Section 3 of the Constitution is very clear. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Hindi po nakalagay dun sa saligang batas that the Armed Forces shall be the protector of a corrupt and plundering president. Hindi na nakalagay dun that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector
of rotten and bankrupt politicians na nag-aabuso sa kapangyarihan. I do not know if the armed forces will find it in their conscience to stand by the people when people will mass up from Senate down to the EDSA. Doon pa rin po ang strategic location. Derek, gaano nakakasira sa imahe ng Senado ang ginawa ng minority? Sobra. Ang minority, sila na ngayon ang majority in plenary numbers. Dati silang 11, minority yon. Tama ka doon, Brother Jay. Pero ngayon, actual number in plenary, sila na ang majority. But they are not yet the majority of the Senate. The majority of the Senate requires 13. 12 lang sila. So bakit sila tinatawag ngayon na 12 Judas? Kasi they can control na the plenary voting. The plenary voting. But they cannot remove the president of the Senate. It must be elected by 13 senators. That is constitutional. And they cannot remove Sara Duterte also if they do not have 16 senators. So malinaw po mga kababayan na ito po ang mag-uusga nito taong bayan. Ayun na. Hindi naman siya senador. Ayun na. Ayun na mga kaso, Marcos. O break mo na, doon na kayo. Na si John Vic. Ada si John Vic Remulla. Biglang dumating si ano, si bakla na John Vic. Pumasok! Balik. Balik. Grabe. Yan na. Ganun dapat. Remulla nag-almusal ng mura. Yan na, sumusunod na dam. Nag-almusal pala, no? Napakatindi naman ang almusal. Ako, ito na atang 18 Marines, ah. Hala, na simulan na ng tensyon, mga kababayan. Abangan natin ang mangyayari mamaya. Ang sarap naman ng almusal niya. Remulla, di mo kami manuloko. Mainignisan kami at prinsipyo. Tama! Paglalaban namin ang bayan namin hanggang kamatayan. Tama! Hindi kami magpapatay sa'yo. Hindi habang buhay nandyan ka sa posisyon mo. Darating ang araw, mawawala ka din dyan. At wala kang mukhang may harap sa kapwa mo Pilipino dahil taksil ka sa bayan mo. Wala kang pagmamahal sa bayan mo. Mas pinili mo ang pera. Nasaan ang prinsipyo at dangal mo? Anong klaseng taong meron ka? Sana makonsensya ka. Handa akong makulong para sa pinaglalaban ko ipagtanggol ang bayan ko. Dahil isang karangalan ang makulong na ipinaglaban ko ang bayan ko kaysa sa makulong dahil nagnakaw ako sa kaban ng bayan. At handa akong mapatay para sa bayan ko. At kahit anong mangyari, hindi namin ibibigay ang pangbayan na ito dahil bayan ito ng mamamayang Pilipino at hindi pagmamayari ng mga Remulla. Hindi pagmamayari ni Marcos. Ang pagmamayari ng taong bayan ay aming ipaglalaban. Kaya antayin mo ang microphone at maririnig mo ang boses namin. Ay, ganun.
Saan dyan? Andiyan sa may gate. Tara! Saan dyan? Tawagin ko si Sam. So inaabangan lang natin mga kababayan yung ano. Inaabangan natin yung pagdating ng 18 Marines, mukhang malapit na.